I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, alam nyo ito si dating Pangulong Digong. Talagang salaula talagang isip nito, no? Paiba-iba ang mga desisyon niya, ang gulo niya talaga kausap. Sabay ganun, no? Di ba nag-file siya ng COC for mayor ng Davao? Nako mabes, nagbagong isip niya. Tatakbo siya sa pagkasenador. Sinabi dito ng All TV News. So, basahin po natin. Sabi po ng All TV News, ayan ang source natin. Just in, former President Rodrigo Duterte is now on his way to the Commission on Election, which is ang COMELEC satellite office in Manila Hotel, to accompany allies who will be for Senate race in 2025. Ay ba? Kasi dito guys, sa bagong survey ng mayroon nagsurvey no? So medyo malakas ang alyansa ni Pangulong Marcos Jr. pero including po, no, nakasama po ang pangalan ni dating Pangulong Digong, pang-apat yata siya, no, number 4. So siguro nakita nila doon, kaya ayan, pinupursige nila na mag-withdraw na lang sa kanyang pagtakbo pagka-mayor ng Davao, mag-senador na lang siya. Kaya siguro kanya nagbagong isip niya. Tuloy, Duterte will run for mayor of Davao City, sources told All TV. The ex-president flew in the last night from Davao, but a report by DCRH earlier today, October 8, 2024, said Duterte is now reportedly gunning for a Senate run. Jesus Maria Joseph. In Plus Report, broadcaster Dio Macalma said the former president is planning to go to the COMELEC satellite office in Manila Hotel to formalize his bid. Duterte would be withdrawing his bid for mayor of Davao City, Macalma said. Sabi dito, Duterte will be withdrawing his bid for mayor of Davao City, Macalma said. He will be accompanied by his former labor secretary and MICO chief, Silvestre Bello III. Agay! Ayan ang sinasabi natin guys ha. Sabi ko sa inyo paiba-iba talagang isip ni Digong. Commission on Election, COMELEC Chairman George Garcia said candidates can still withdraw their bids within the filing period. The pool agency had prohibited last-minute substitution of candidates. Yun guys ha. So yan. So malalaman natin yan sa mga ilang oras na mga darating kasi wala pa tayong wala pa tayong feedback. Kaya running for senador. Okay, ito talaga si Degangs, no? So malamang si Basti ang tatakbo for mayor. Hindi natin alam kung sinong vice mayor, pero ang makakatunggali niya guys sa pagka-mayor ay ito po si itong dating gabinete ni Pangulong Marcos Jr. nag-resign, no? Basahin ko guys ang pangalan niya, okay? But before that, nako! Hinamon ngayon mga kababayan ni sino ito? Si Attorney Loc Espiritu. Di ba tumatakbo sa pagka-presidente yan nung last election 2022? Hinamon niya si Digong na sinasabi niya, magkita-kita daw sila sa debate sa senatorial debates. Kakainin niya si Digong sa debate. Talagang halos nanggagalay ito si Loc Espiritu, Alam nyo ako, ito si dating Pangulong Digong. Dahil dating Pangulo ng bansa, kahit papano mga kababayan, may respeto tayo sa kanya, no? Kung hindi naman niya kaya, dapat hindi niya dapat gagawin yon, no? Ang kinainisan ko lang talaga dito, hindi siya magaling mamuno talaga as in. Careless siya Careless sa mamuno. Bakit? Binabase ko dito sa mga daming namatay kasi. Yung mga gabinete niya, ang iba kurakot talaga, nangungurakot, lalo na yung si Garma. Magaling mangurakot, di ba? At pumapatay ng ng tao. Ito yung pinakaayaw ko, hindi siya magaling mamuno. Hindi niya binabantayan yung mga gabinete niya. Di katulad ni Pangulong Marcos Jr., very organized ang kanyang administrasyon. Ni si Digong hindi
Inaabuso siya ng mga ibang gabinete niya, sa totoo lang. Porque maluwag ito, kaya yun, tuloy, pati mga ibang pulis na sasangkot sa mga masasamang gawain. But anyway, mga kababayan, nang gagaliiti si Luke Espiritu kaya dating Pangulong Digong, guys. Kakainin niya daw sa debate ito. Mamaya ay papanood ko sa inyo yung video, but basahin ko ito. Ito si former dati gabinete ni Pangulong Marcos Jr., si Mr. Nograles. Ito basahin ko, guys. Ito po yung sinasabi ko, mga kababayan. Si dating civil service, Attorney Carlo Nograles, tatakbo siya sa pagka-alkalde, mga bes. Wow! Sabi niya dito, Hatol ng Bayan 2025 update, naghain ng Certificate of Candidacy si Attorney Carlo Alexi Nograles upang tumakbo bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Agay, ito'y kasunod ng pagbitaw niya kahapon ng October 7 bilang chairperson ng Civil Service Commission. Ayan, mga besa, siya yan, naghain na siya ng COC dyan po sa Davao. Siya po ang magiging katanggali ni magkakalaban ni dating Pangulong Digong. Ang tatakbo naman sa pagka-congressman, and of course, guys, si Attorney Migs Nograles. Ito. Yan, guys, si Attorney Migs Nograles. Ito po yung isa sa mga quadcom, Ayan, iyan po ang isa sa mga quadcom, PBA party list. Ayan, Representative Attorney Migs Nograles officially files her certificate of candidacy, which is ang first district representative of Davao City in 2025 midterm election this Tuesday morning, October 8, 2024. Ngayong araw na ito, So in the first district of Davao City, it will be Fulong Duterte versus Attorney Migs Rodriguez. Ayan. Sila magkalaban, congressman. Alam nyo, mas gusto ko si si Attorney Migs Nograles magiging congressman kasi nagtatrabaho ito, guys, masipag ito sa quadcom, isa sa mga quadcom ito, mga kababayan. Kukumpara mo kay Pulong Duterte, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pumapasok sa kongres yan naghihintay lang ng sahod. Sa mga taga Davao, mag-isip-isip naman kayo. Piliin nyo naman yung tamang kandidato na nakikita yung nagtatrabaho. Si Mig Nograles, the best. 'Di ba? Yung mga Duterte, lagay nyo na lang sa isang tabi. Okay? Ay, sabi nga nila, si Digong tatakbo ng pagka-mayor ng Davao. Sigurado. Baka madaming matutukhang na naman. Yun ang sabi ng mga netizen. So, siya, guys, ang magiging kalaban ni ni Pulong Duterte. At si Digong naman, kung tuloy ang pagtakbo niya sa pagka-mayor, ay si Attorney Alexi Nograles. So dahil dyan, mga bes, yun nga napabalita natin, ayun nga napabalita natin, nagbago ang isip ni Digong. Tatakbo ito sa pagka-senador. Alam nyo, guys, sa edad niya, dapat ito pahinga na lang, hindi niya na kaya talaga mamuno. Sa edad niya na ba naman, tingnan nyo naman kung paano maglakad, paano magsalita. Medyo parang maano na siya, guys, hindi na kaya talaga. Siya rin naman ang nagsabi, hindi siya tatakbo sa pagka-senador kasi hindi niya na kayang trabaho. Itong mga anak niya naman at mga alipores niya, sana po isipin nyo rin naman ang kalagayan yung amon nyo, yung puon nyo. Tingnan nyo naman ang sitwasyon niya. Sabi, di ba, may sakit siya. I don't know kung may sakit si dating Pangulong Digong. Dapat hindi nyo na pinapatakbo pa ito. Hindi na kaya ng katawan niya. Kayo naman, enjoy niya na lang yung buhay niya sa bahay niya, kasama mga apo niya. Hindi yung ipo-post nyo pa. Parang hindi kayo makakilos pag wala si dating Pangulong Digong. Sus, mahihiya kayo naman sa sarili ninyo, ipo-post nyo yung tao, wala nang wala nang pwersa. Ay, sus, kayo talaga. Tingnan nyo itsura niya, sobrahan yata ito sa pinta. Sa dating Pangulong Digong. Alam nyo, guys, itong tao ito, maiinis ka lang talaga sa pag-uugali nito. Katulad yan, paiba-iba yung pagkaisipan niya. Lalo niya sa kanyang pamumuno, palpak yung mga ibang proyekto niya. Tapos palpak yung ibang gabinete niya. Kurakot yung ibang gabinete niya. Kumikitil ng buhay tulad ni Ian Sigarma.
O, ito yung kinainisan ko eh. Wala namang problema mga kababayan, kahit sino yung nakaupo eh. Basta maging maayos ang patakbo, sa bilang patakbo niya sa bansang ito, walang problema. Lahat suportado ka ng tao eh. Pero dahil sa ganyang pangit na pamumuno, ay sus, maraming magagalit talaga sa iyo. So, but anyway guys, ito, ipakikita ko sa inyo na si Atty. Locke Espiritu ay nanggigigil. Nanggigigil kay dating Pangulong Digong. Kakainin niya talaga sa debate ito, mga bes. Ewan ko lang kung sisipot ito, parang Sara din yan eh. Ayaw niya makipag-debate, Tandaan nyo, nung vice presidential debate, hindi, sumipot si Sara. Ayaw niya. Kasi hindi niya kaya. Di ba? Dapat pumili kayo ng mga politiko na talagang sulid ang katalinuhan tulad ni Pangulong Marcos Jr. So yun guys, panoorin nyo ito, yung sinabi ni Atty. Locke Espiritu, kasi tatakbo sa pagkasenador yun eh. 2025, kasama din si Cal Yudy. At pansinin nyo yung sombrero niya, mga besa. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Eto na. Rodrigo, natutuwa akong tatakbo kang senador. Hihintayin kita sa senatorial debates. Magpakita ka at huwag kang duwag. Huwag kang duwag. Harapin mo ko. Excited na talaga akong makakaharap ka. At pinapangako ko sa lahat ng nabubudol-budol mo, ikaw ay kakainin ko sa debate. Magpakita ka lang, Rodrigo. Magpakita ka. Mga kababayan, narinig nyo yung hamon ni Atty. Locke Espiritu? Hintayin niya daw sa debate si dating Pangulong Digong. Kakainin niya daw sa debate. Ito guys, tatakbo siya sa pagkasenador tsaka si Cal Yudy. Napapansin nyo yung sombrero niya? Di ba, sign ng NPA yan? Well, anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo? Mga DDS, anong kapalagayan nyo dito? Lagot! Kakainin siya sa debate, kakainin niya si Digong sa debate. Nakaw, mga DDS! Sigurado. Oy, mga DDS, paano yan? Inhamon ang puon nyo. Kakainin ni Locke Espiritu sa debate, sa pagkasenador. Hello people and hello universe. Shout out sa inyo mga beswa. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. See you again guys on my next upload video. Alam nyo hindi aatin ng debate yan si Digong. Maniwala kayo sa akin. Parang si Sara din. Ano po ang kapalagayan nyo mga didilis. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.